To reflect on the second word of Jesus is Reverend Father John Ferdinand Cruz, newly ordained priest assigned to the SVD Southern Province. His preaching will be strengthened by the sharing of Brother Doming Rodillas, one of the founders of the Catholic Lay Preachers of the Philippines. The family of Mr. and Mrs. Pepito de la Cruz will lead us in the family prayer before a reflection song by the Oasis of Love Music Ministry. Instant noodles, instant coffee, instant milk. Sa isang bukas mo lang ng sachet o ng cup, meron na. Ang kulang, just add hot water. Marami pang ibang instant sa ating mundo. May mga bagay na mabilisan. Katulad ngayon, usong-uso ang fiber connection sa internet. Ang text message na naiinis tayo pag hindi natin nare-receive agad. Gusto natin agad-agad. Ganon kasi tayo ngayon. Sobrang bilis ng buhay. Gusto natin lightning fast. And for today's second word, today you shall be with me in paradise. We see another instant. Another lightning fast response. A high-speed connection to the Lord. It's the mercy and forgiveness of God towards the repentant thief. Looking at the two thieves, we see a big difference in their disposition. Magkaiba sila ng pagtanggap sa kanilang pagkapako kasama ni Kristo sa krus. The thief who was angry was demanding salvation from this life. And the thief who was repentant was one who sought the forgiveness and mercy of the Lord. Mayroong galit, may nagdidemand, at meron din namang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. In the light of our own sufferings, in facing trials and difficulties, we can relate to these two dispositions. Nitong dalawang, sabi nila, magnanakaw. Sabi nila, revolusyonaryo. Isa, nagko-complain, self-centered. Katulad ng, Lord, bakit mo ginawa ito sa akin? May isang lasenggo. Ang sabi niya, Lord, bakit mo ko binigyan ng liver cirrhosis? O isang naninigarilyo. Ang sabi niya, Lord, bakit ako may lung cancer? O kaya isang asawa na nangaliwa. Ang sabi niya, Lord, bakit mo sinira ang aking pamilya? Ito usong-uso sa kabataan. Pag isang estudyante, hindi nag-aral, ang sasabihin, Lord, bakit ako bumagsak? Sana pinasa mo ako. Merong isang kasabihan, kung anong itinanim, siya rin ang aanihin. Kaya naman, this angry thief does not accept what he has done. He insists on making it all about himself. Ako, sa akin, para sa akin lang. Tipong, save me, Lord, but I will go about my own ways. Patawarin mo ako, Lord, pero patuloy akong magkakasala. On the other hand, we see the repentant thief who knows what he has done. Alam niya ang gravity ng kanyang ginawa. Tanggap niya. And even if he has accepted it, kahit tanggap na tanggap nitong magnanakaw, na nagluluksa, na humihingi ng kapatawaran ng kanyang ginawa, he cannot accept the fact of the injustice of crucifying Jesus. He cannot accept the unfairness of an innocent man paying the price for a crime he did not commit. It is in this realization, sa ganitong bagay, lumago ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. He recognized Jesus as the Christ, the Savior. Kaya naman looking at our own selves, sino ba tayo sa dalawang ito? Are we the stubborn thief?
Or are we like the repentant thief? Mga kapatid, we are all Christians and we are all called to follow the Lord daily, take up our crosses, and repent from our sins. Hindi na natin kailangan hintayin pa ang last minute, katulad ng repentant thief sa cross. But each and every time we go to confession, each and every time we call upon the Lord, we have the opportunity to be sorry for our sins and to change our lives for the better. After all, kung gusto nga natin ng agad-agad, nakita natin sa halimbawa ng magnanakaw na nagsisi, sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. And in an instant, brothers and sisters, the Lord said to him, and hopefully He will say to us, today, you shall be with me in paradise. Good afternoon. Binanggit po kanina ang pangalan ko, Domeng Rodillas. At binanggit din po na ako po ay isa sa mga founders ng Catholic Lay Preachers of the Philippines. Kung tawagin po yun ay CALAP, under the advisorship of Bishop Ted Bacani. Sa kapurihan ng Panginoon, ipahintulad niyo po dagdagan ko. Ako din po ay Diocesan Lay Formator ng Diocese of Pasig, Charismatic Renewal Movement, and head ng isang community sa Pateros, San Roque Parish, Pateros, Metro Manila. Bakit ko po idinagdag yon? Para po maging glaring yung aking nakaraan sa kasalukuyan kung paanong sa pagmamahal ng Diyos, ako po ay binigyan niya ng napakalaking karangalan. Sa lumang buhay ko po, I was a teenage gang leader hanggang sa ako'y nag-asawa. Yung misis ko, andyan po ang misis ko, alam po nandyan. Nagtiis sa piling ko ng 15 taon. 15 years. And at age 27, I decided na yung gang ay gawin ko na pong sindikato. Kaya ito pong nasa harap ninyo ay leader dati ng isang small-time syndicate. Blackmail, protection racket. Yun po ang mga gawain namin. Pero, mahal na mahal ng Diyos si Domeng. Sa isang Catholic Life in the Spirit seminar, ako po'y hinipo ng Panginoon. That was January 15 and 16, 1980, 34 years ago. At talaga pong sinikap ko na mula noon na ako'y na kay Lord. Mula nang isuko ko ang aking sarili sa Kanya. Kaya nga po, ginamit ako ng Panginoon, hindi ko inaasahan. I have been preaching the Word of God for the past 33 years, kung saan po bahagi ng Pilipinas nakararating. Once, I was invited at the Our Lady of the Holy Rosary in Lower Bicutan to talk on, truly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Magmula po noon, pinag-isipan ko na, ano bang ibig sabihin sa akin ng paradise? Alam nyo, dito sa magnanakaw na nagsisi, of course, paradise is heaven. Isasama siya ni Jesus. But sa ating pong mga naririto pa hanggang ngayon, maliban na lang kung gusto nyo nang mauna, no? Sa ating naririto ngayon, we must have a clear, a very definitive meaning of paradise. At nang dumating po ang mga himala sa aking buhay, nasabi ko po at napagpasyahan, paradise is when I feel that Jesus is with me. Paradise is situation that God is making a miracle in my life. Let me share with you ang isang malaking milagro kung bakit po ako narito hanggang ngayon. August 7, 2001, I was driving my car alone. Papunta po ako ng Santa Rosa, Laguna. I would give a recollection sa mga teachers na Santa Rosa Elementary District. About 1 kilometer to the place, I suffered a massive
heart attack. Bakit ko po sinabing massive? Ang una ko pong naramdaman ay parang sinaksak ng talagang masaksak na saksak ang aking dibdib, sunod-sunod na po yon. I tried to bring my car doon po sa tabi ng daan at nararamdaman ko po, ako po'y mawawala ng malay. And so I shouted inside the car, Lord, please, huwag mo hayaang mawalan ako ng malay dito sa loob ng kotseng ito. Ihatid mo ko doon po sa pagtotokan ko, mga anak mo sila, at tiyak tutulungan nila ako. Because that was my 5th time of giving recollection to them once a month. Ang nangyari po'y nadala ako ng aking sasakyan. I don't know if ako na talaga nagda-drive noon, nakarating po na eskwelahan. At nang makita nila, ako po'y dali-dali nilang itinakbo sa Santa Rosa Community Hospital na mga 4 or 5 kilometers lang ang layo. Doon po sa Santa Rosa Community Hospital, everything was made para ma-revive ako ng konti. Although, gising po diwa ko. Kasi ang isang hiningi ko kay Lord ay ito, Lord, wag mo pong hahayaang mawalan ako ng malay. Kasi po, ang aking nasa isip, pag nawalan ako ng malay, comatose na ako. So, hindi po ako nawalan ng malay. At salamat, kasi narinig ko yung doktor. After several minutes of trying, ako man nararamdaman ko, mamamatay na ako. Sabi ng doktor, itakbo na ninyo ng Perpetual Health Medical Center sa Binyan, Laguna. Hindi na natin kaya dito yan. Mamamatay na yan. Salamat, narinig ko. Sumagot ako, hindi pa po. Why? Because at that time, I was claiming what God did to King Hezekiah of Israel during the time of Prophet Isaiah. At ang hiningi po ni King Hezekiah, mamamatay na siya, ay pinagbigyan ng Panginoon. Extension of 15 years. Extension of 15 years. Sabi ko, Lord, humingi pa ako sa extension. More than 15 years. Dinala ako na Santa Rosa ng Perpetual Health Medical Center. Matapos ang lahat ng mga examinations, ito po ang sabi ng cardiologist. Brother Domeng, kaya natin to ha, na kay Lord tayo. Opo. These tests show that your heart is functioning only 25%. You have complete bundle branch block, left ventricle, and an acute condition of cardiomyopathy. In short, sira na ang puso mo. In my professional opinion, you have to undergo heart transplant if you want to live longer. Tinanong ko yung doktora, kung magpapa-heart transplant po ako, doktora, magkano po ihanda ko? Ay, hindi natin dito gagawin sa Amerika. Maghanda ka ng mga 2 to 3 million. Salamat, wala akong 3 million. Kaya po, ang sabi ko sa doktora, Doktora, I do not have 2 million, I do not have 3 million, but I have my God. And so I claim, Lord, in Ezekiel chapter 36, verse 26, you said you will give me a new heart and place within me a new spirit. Panginoon, inaakin ko, bibigyan mo ko ng isang bagong puso na hindi dadaan sa kamay ng doktor at isang bagong espiritu magpapatuloy ng paglilingkod, magpapatuloy ng pagsambat, pagpupuri sa iyo. That was August 2001. Kaharap na ngayon ang himala ng Diyos. Hindi po ako na-bypass, lalong hindi ako na-heart transplant. Ako po yung himala ng Panginoon. And so when you ask me again, what is paradise for Brother Doming Rodillas? Paradise for Brother Doming is Jesus. Paradise is my Jesus. My Jesus is my paradise. Maraming salamat po. Thank you. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying thief. How lucky he was that very day you canonized him. You did not have to wait for further purification. You knew, O Lord, which he already suffered for his sins by accepting his cross. Help us now, O Lord, to accept our sufferings, our crosses, our Calvary. For that is what it means to follow you all the way. Grant us, Lord, the strength to bear our crosses, and not only to carry those, but to be crucified like you. Strengthen us, Lord, by your passion and death. We are not worthy to be admitted to paradise immediately, but we hope firmly in your promise
that if we eat your flesh and drink your blood, we will never die forever. Amen.